PBBM, bigong ipaalam ang tunay na solusyon sa tumataas sa presyo ng mga bilihin. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sheena Tordo. Kapartner Sheena. Patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA, kung saan iginit niya na prioridad daw ng kanyang administrasyon ang sektor ng agrikultura. Pero hindi maikakaila na sa kanyang pamumuno ay walang humpay ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Bumagsak din ang presyo ng palay ngayon dahil sa naprobahang Executive Order 62 o ang pagpapababa sa taripa ng imported products gaya ng bigas, baboy, mais at iba pa. Pero hindi kumbinsido ang ilang grupo ng mga magsasaka sa pinagsasabi ng Pangulo sa kanyang SONA. Yung laman at paano magagawa yun, yun po yung ating hindi napakinggan at sana po umasa tayo na sa speech na kahapon, nabanggit sa ganyan na i-record ba yung Executive Order number 62 dahil yun po talaga ang sinasabi natin kabaliktaran sa marching orders ng Pangulo na palakasin ang sektor ng agrikultura. Binigyang din ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nararapat lang na sabihin ng Pangulo ang solusyon niya sa pagsirit sa presyo ng bilihin, lalo't mataas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Ilang beses na rin naipaliwanag ng SINAG na hindi solusyon ng bansa ang pagpapababa sa taripa sa imported bigas dahil hindi naman ito mararamdaman sa pamilihan. Ang sinasabi natin, yung pagbaba ng taripa, yung pagbaha ng imported na bigas, hindi naman po siya natatranslate sa murang presyo sa palengke dahil hanggang ngayon, sa monitor ng nasa 55 to 60 pa rin po ang presyo ng bigas, pinakamura nasa halagang 50, pero malagi po yung sinasabing 35, 40 at kahit yung 29 na binibenta po sa kadiwa. Sinasabi po doon na gagawin ng pamahalaan na makababa ang presyo, pero yung sa detalye po, yun ang ating hindi narinig malinaw sa ating Pangulo. Tigilan na rin dapat ng Pangulo ang ambisyosong aspirasyon na gagawin niyang 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Maging ang mga nasa sektor ay hindi naniniwala dahil hindi ito kayang abutin dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sasabihin natin 29, lalo na 20 pesos na bigas, kailangan na pong bitawan yung ganung aspirations kasi po, umaasa ang tao na kaya ibaba sa presyong 20, pero sa totoo lang po, ang realidad, hindi po talaga kaya ang 20 pesos na bigas in the next 2 to 3 years po. Umaasa mga nasa sektor na maisa sa katuparan ng kanyang administrasyon ang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Sana po yung binanggit ng ating Pangulo ay maging konkreto sa darating na ilang buwan. Sabi nga natin, no, wala pang 50% ang maganda ang patubig. Kung talagang maganda po ang patubig natin, tataas po talaga ang ating produksyon, tataas ang yield. Kung ngayon ay nasa 4 metric tons tayo per hectare, umabot lang tayo sa 5 tons per hectare, kalagay ko ba hindi natin kailangan magangkat ng bigas sa mga darating na panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, iba't ibang bahagi ng Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa binaha dahil sa bagyong Karina. Ang detalye mula kay kapartner Creslin Catanong. Kapartner Creslin. Nagdulot ng pagbaha ang malakas na buhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila nitong araw ng Miyerkules. Ito'y dahil pa rin sa epekto ng habagat at bagyong Karina. Binaha ang bahagi ng kahabaan ng Chinorosis Avenue sa Makati City. Ang iba, no choice, kundi ang lumusong sa tubig baha. Nagmistulang ilog naman ang bahagi ng kahabaan ng Osmeña Highway at tumirik ang ilang motorsiklo. Hirap namang makadaan ang mga sasakyan sa parte ng EDSA, bandang Guadalupe, Makati. Dahil sa baha, dala ng mga pag-ulan, ang kalsada malapit sa Mandaluyong City Hall, mataas na rin ang tubig baha. Kaya naman, gumamit na sila ng rubber boat upang makatawid sa kanilang paroroonan. Dahil pa rin sa baha, matinding trapiko rin ang naranasan ng mga motorista sa ilang pangunahing lansangan ng Metro Manila.
Tumaas din ang level ng tubig ng Ilog Pasig at sa video post ng ilang netizens, makikitang pinasok na ng baha ang kanilang bahay. Bukod sa Metro Manila, ay dumanas din ang pagbaha dala ng mga pag-ulan ang iba pang parte ng bansa. Ang Office of the Executive Secretary ay nagdeklarang suspendido ang pasok sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region araw ng Miyerkules. Sang-ayon na rin ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa mga pag-ulan dulot ng habagat at ng bagyong Karina. Hindi naman kasama sa suspensyon ang mga tanggapan na ang trabaho ay may kaugnayan sa pagbibigay ng basic at health services, gayon din sa preparedness o response to disaster and calamities. Ipinaubaya naman ng Malacanang sa pribadong sektor ang pagpapasya sa pagsuspende ng kanilang trabaho. Sa ginanap na post-SONA discussions ng Environmental Protection and Disaster Risk Reduction Cluster, sinabi ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum na aasahan na ang maraming pag-ulan kahit pa weak La Nina lang ito. Kaya naman pinaghahandaan na ng pamalaan ang posibleng epekto nito gaya ng baha at landslide. Ibinahagi ni Solidum na 70% ang tsansa na mararanasan ang La Nina phenomenon mula Agosto, Setyembre at Oktubre. La Nina has a chance of developing starting August with 70% chance, but the highest will be around the last quarter of the year, and this would persist the first quarter of the year. Ang problema kapag La Nina po ang pinapag-usapan, karamihan po ng mga bagyo ay dumediretso papuntang Pilipinas. Instead na magkukurbada ay diretso lang siya, most likely magla-landfall. Isinalaysay naman ng kalihim ang mitigation measures na ginagawa ng DOST. Ang una po nating ginawa ay magpatayo pa ng mas maraming Doppler radar. May 19 na tayo, 25 flood forecasting and warning centers. At ito naman po ay binibigay ng DOST Pag-asa sa ating publiko araw-araw, and meron tayong climate forum. May tugon din patungkol dito ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na nakatuon sa landslide risk at flood risk protection. We are present in all the LGUs in order to provide advice both to the OCD but also directly to the local governments. There is an advancement very clear in our early warning systems, and that is held as an example in terms of how early warning actually can reduce risk and prevent hazards from becoming disasters. Sa parte naman ng Department of Social Welfare and Development or DSWD, inilatag ni Secretary Rex Gatchalian ang mga naging paghahanda ng ahensya sa pagdating ng La Nina. Bukod sa pagtatayo ng 100 evacuation center sa buong bansa, nagtayo rin daw ang DSWD ng Disaster Response Command Center sa loob ng pangunahing opisina ng ahensya. Now, yung DRCC or the Disaster Command Center ties all our field offices' response into one coordinated action. We want to make sure that using the data provided by DNR and Pag-asa, we can, or Pag-asa and PhilVox, we can ascertain kung nasaan namin dapat ilinagay yung mga evacuation center. And kung ilan Tiniyak naman ng DSWD na mayroong nakahandang family food pack sa buong bansa na nakaimbak sa iba't ibang warehouses ng local government units, national government agencies at ilang private sector. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Sa iba pang mga balita, panibagong cash grant mula sa Marcos Admin, indikasyon na lumalalang ekonomiya ayon sa isang ekonomista. Ang detalye mula kay Kaparer Margot Gonzales. Margot! Sa SONA, inanunsyo ni Marcos Jr. na inaprubahan nito ang panibagong cash grant para sa mga mahihirap na Pilipino. Ayon kay Marcos, ipinag-utos nito na mapasama sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang karagdagang cash assistance para sa mga buntis. Ipinakapaloob sa panukalang 2025 national budget ng administrasyon. Ang pahayag na ito ni Marcos nakakuha ng negatibong reaksyon sa isang ekonomista. Ayon kay Dr. Michael Bato, ang pag-expand ng ayuda program ng gobyernong Marcos kahit tapos ang pandemya ay nagpapakita lamang na hindi gumaganda at bagkus lumalala pa nga ang sitwasyon ng ating ekonomiya. Salungat sa mga nasabi ng Pangulo sa kanyang SONA. This tells me, Jay, that the economy is indeed worsening. Bakit ko nasabi na lumalala? Kasi kung gumaganda at nagiging prosperous ang ekonomiya, dapat yung mga ayuda na yan, hindi tumalaki, hindi dumadami, lumiliit yan.
Kasi pag nagiging prosperous na, there's less need, for these dole-outs na binibigay sa mga mahihirap. Sa nakikita natin, based on sinabi ni Pangulong Marcos Jr. yesterday, what is happening is that there is an expansion of these ayuda programs, which sends a signal that, the fact na nangangailangan ka ng maraming ayuda, well, it sends two signals actually. One is that the economy is worsening. Kung talaga bang totoo na sinasabi ni Marcos Jr. na dadalhin niya tayo sa isang economy na prosperous, na kumbaga may ginhawa, umuunlad, ibig sabihin dapat yung dami ng ayuda na pinamimigay, bumababa ng bumababa. Kung ikukumpara mo, Jade, yung ayuda ngayong panahon na to kaysa nung panahon ng pandemic, mas maraming ayudang pinamimigay ngayon kaysa nung panahon ng pandemya. Maliban pa rito, ginagamit anya ng gobyerno ang mga ayuda para makuha ang loob ng mga tao sa mga lugar na mababa ang kanilang trust ratings. Sa isang rehiyon or sa isang probinsya, makikita nila na bumababa ang kanilang approval at trust rating. Kagaya halimbawa sa Mindanao. Kung maaalala mo nitong mga nagdaang linggo, leading to the SONA, the President and si Speaker Romualdez, they were out and about, sa mga rehiyon sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao. They were giving away money, they were giving away CLOAS, they were giving away benefits sa mga mahihirap. Bakit? Kasi bumababa yung kanilang approval and trust rating sa mga lugar na yan. Alam naman natin na ang Mindanao, yan ay mga Duterte. Yan kumbaga baluarte yan ng mga Duterte. So makikita natin na clearly the government resources are being used, and are being exploited by this current administration to serve not for the purpose of improving the lives of ordinary Filipinos, but the resources of the government are used to advance their political ambition. At dahil in aid of election na nga ang mga payuda, ay garapala na rin daw ang ginagawang paglalagay ng mga politiko ng kanilang mga mukha at pangalan sa mga supot na kanilang ipinamimigay sa mga dukha. Isipin mo yung sako ng bigas, may pangalan, may pangalan ng mga politiko, yung sako ng bigas. Yung supot, na kung saan siguro mga 2 kilong bigas yun, may nakalakip na pangalan, kung sino yung namimigay. Ang kakapal ng mukha nitong mga politikong ito to put their names on this ayuda, yung mga yung bigas at kung ano-ano pa, galing yan sa pera ng taong bayan, hindi nila pera yan. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNA. Samantala, mga tinanggal na security personnel ni BP Sara Reinforcement sa Metro Manila ayon sa PNP. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Paul Montebon. Gabarbol. Gamitin pa lang bilang dagdag puwersa sa Maynila ang mahigit 70 na PNP security personnel ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paglilinaw ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa panayam sa kanya matapos itong pirmahan ang order sa pagsibak sa nasabing mga pulis na matagal nang nagbabantay sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Marbil, excess kung ito rin ang mga silbak na pwesto na matagal nang nagbabantay para kay BP Sara, kaya't mainam niya na gamitin na lang sa mga lugar na nangailangan ng police visibility. Wala naman ani Marbil dapat ay pagtaka ang publiko sa desisyon niya dahil isang normal na downloading at paglilipat lamang ito ng mga tao sa loob ng kanilang hanay. Sa kabila nito, malugod pa rin na pinasalamatan ni BP Sara ang serbisyo sa kanya ng mga inalis na pulis. Ngunit kasabay ito ang pakiusap ni BP Sara sa PNP na ayusin ang pagtugon sa problema ng illegal na droga sa bansa kaysa pagtuunan siya ng higit na atensyon dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahal. Nagulat Paul Montebon, kapartner mo sa palit at serbisyo. Dagdag pa ang balita, mga armadong pulis mula sa iba't ibang unit ng PNP biglang dumami sa labas ng KOJC Central Headquarters. Ang detalye yan mula kay kapartner Jason Rubrico. Kapartner Jason. First time in history na ay hindi sa atbang namo. Diha mismo nag-checkpoint police visibility na wala may kriminal dire. Wala may krimen dire. Dito dapat na sa kanto. Dito sa di-reporting mingawa. Sa unahan ay Highway Patrol Group, na City Mobile Group, Full Battle Gear, diha, nagtapok, Landmark, Impress, diha, Linya, LPO, Yadiri, at Panamo. Sa unahan po, nanapod, Camellia, Jollibee, Orchids Hills, Gasoline Station. Ala, gitagtad na hinuon niyo, sir, og mga kuan.
patrol car. Parami ng parami ang bilang ng mga armadong pulis malapit at mismong sa harap ng Central Headquarters ng The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Yan ay matapos nga ang iligal at karumal-dumal na pagsalakay ng mga kapulisan sa mga KOJC Religious Compound noong June 10, 2024. Ang nakakabahala para sa mga KOJC missionary ay nagmula ang mga ito sa iba't ibang unit ng Philippine National Police, kabilang ang Davao City Police Office, Area Police Command Eastern Mindanao, Regional Mobile Force Battalion 11, Highway Patrol Group at mga pulis na nagmula pa sa Region 10 at Region 12. Kaya ang malaking tanong ng mga KOJC missionary, ano ba ang punto ng pagkakaroon ng napakaraming pulis sa harap ng isang religious compound sa 10 oras ng gabi hanggang madaling araw? At ang masaklap pa ay nakaposisyon sila 24 oras. Ano ba ang meron kung bakit nagmula pa ang mga ito sa iba't ibang unit ng PNP? Ngano man gyud nga naa man gyud sila diri sa Akbang, nagkumpos diri, nag-abot sila diri. Murag lain-lain nga lugar nag-abot sila diri. Mao na nga natingalata nga wa may kriminal diri sa QGC. Ang structure mo kasama sir, police visibility, so wala may illegal orders, di mo sa illegal orders, so paano ra po sir? Police visibility na yung game mo sir, nagpatrol namin mo, bakas-bakas mo dito niya, tapos balik na po. Eh kung katwiran nila ay police visibility, ang tanong ngayon ng mga misyonaryo, bakit sa madilim na lugar sila nakaposisyon na hindi yung madaling makita ng publiko? Tanawa sa ngit-ngit. Ang ana kuan. Yan ang police visibility, ngit-ngit kayo sir. Dito sa may postiho kanina suga para maklaro sa mga publiko, motorista, na police visibility. Visible ba? From the word visibility, visible mo. Dili di ako nagtago, sir. Tingnan na kang ngit-ngit, oh. Tanawa. Pasigang suga. Let there be light. And there was light. Tanawa. Suga. Siga. Oh, isa pa. Kini. Lima ka upat ka suga itong gitutok diya para mahayagan lang yun sila. Ano? Para tayo tinaguan diri. Para mahayag ba, makita na ito sa mga aktibidad. Eh, police visible, oh, hayag kayo. Ning ana dapat. Kinwestiyon din ng mga KOJC missionary nang sila ay pagbawalan ng mga pulis na linisin at putulin ang mga matataas na damo sa nasabing lugar. Paundang gani mi diha, wala gipalahos. Ang mga pulis pud nga nagbantay diri, may mga ilang gipaundang. Ning ana, ambot unsa po ilang rason nganong gipaundang nila nga maayo man ang among gibuhat nga mahinluan diri. Dako kayong katingalahan. Kaya sa lahat ng mga panggigipit at panggagambala na ginagawa ng mga kapulisan hanggang ngayon sa The Kingdom of Jesus Christ, sino ba talaga ang nag-utos sa kanila? Sa ano sir, sa RFB 11? Si Sir Colonel Sibalo sir. Colonel Sibalo. So instruction ni Colonel Sibalo? Balik sa taas na dyan muna sir. Taas both si Marbil? Yes sir. So instruction ni Marbil? Yes sir. Sa taas na sir, construction sir. Matatandaan din na sa isang press conference kamakailan ay sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na ang paglusob ng mga kapulisan sa mga religious compound ng KOJC noong June 10, 2024 ay pinag-isipan, pinag-aralan at talagang pinaghandaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, pahayag ni PBBM sa WPS misleading ayon sa isang political analyst. Ang balitang yan mula kay Kabar Daniela Paulite. Kabar Daniela. Ang kanyang SONA, hindi ganun, walang masyadong laman on the achievements ng kanyang administrasyon in the last 2 years. Kung achievement na pag-uusapan, hindi ganun kalaman. Iyan ang assessment ng political analyst na si Professor Ana Malindugoy sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Bongbong Marcos Jr. Lunes, Hulyo 22. Sabi ni Malindugoy, hindi nabigyan diin ni Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mga national concern na malapit sa sikmura ng taong bayan. Kabilang na dito ang economic recovery at poverty issue. Wala siyang masyadong sinabi
kung paano niya re-resolbahin ang issue ng inflation. How would you resolve inflation? Kasi ang taas-taas ng inflation. Pangalawa, issue ng pagkakaroon ng mataas na sahod. Hindi niya na-address yun. Yun ang pinaka-importanting issue eh. Pangatlo, yung issue na ang bumababa ang purchasing power at saka kulang sa trabaho ang mga tao. Para kay Malindog Uy, wala raw malinaw na solusyon sa isyu ng kahirapan si Marcos Jr. Bagamat nabanggit daw ng Pangulo ang tungkol sa pamamahagi ng ayuda, ay hindi naman anya ito ang solusyon sa kahirapan. Samantala, misleading at political grandstanding lang din daw ang mga pinagsasabi ng Pangulo tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Inula ng palakpak ang mga pinagsasabing ito ni Marcos Jr. Pero para sa political analyst, magulo at maaring magdulot ng bagong tensyon sa West Philippine Sea ang mga pahayag ng Pangulo. That was a very misleading statement, actually, to be very honest, no? Coming from the president, because the West Philippine Sea is not ours. It is disputed and being claimed by other claimant states. And actually, Vietnam probably or China will react. You de-escalate tension, yet you claim the West Philippine Sea, which is one part of the South China Sea, being claimed by two strongest claimants, Vietnam and China, is you're saying, amin yan. So parang, are you de-escalating tension or you're creating a new tension? Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Sa iba pang mga balita, International Relations Scholar, hinamon si BBBM na magpa-hair follicle test para pasinungalingan ng viral video. Ang detaling yan mula kay Kapartner Franco Baranda. Kapartner Franco. Bago ang ikatlong State of the Nation address ng Pangulo nitong Lunes, ay nag-viral sa social media ang video ng isang lalaki na ang sabi ay si Bongbong Marcos. Ang naturang video, kitang-kita ang pagsinghot nito ng hinihinalang illegal na droga. Ang viral video ay agad namang pinabulaanan ng Philippine National Police at ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Benhur Abalos, ang naturang lalaki sa video ay hindi si Pangulong Marcos. Tignan nyo ang tenga. Tignan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Inuulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito sabi ko wala ito. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. Maging si Defense Secretary Gibo Teodoro ay itinanggi ang video at tinawag pa itong peke. Git niya, layon lang daw nitong guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Ang to the rescue naman na pahayag na ito ng ilang opisyal ng pamahalaan ay kinwestiyon ng International Relations Scholar na si Sas Rogando Sasot. Well, alam niyo naman sa Constitution, no, ang number one duty ng government officials ay protect the people. Yeah. Diba? Yes. Kaya yan siguro panawagan niya sa social media, #protect the people after nilang mapanood tong video na ito. Ang nakapagtaka dito sa statement na ito,
sa ating mga manonood at sa inyo dyan sa SMNI, simple lamang na statement, categorical denial that the Commander-in-Chief is not a co-user. Wala sila dyan nakalagay. No? Na yun ang issue eh. Hindi ba? Ipinagtataka rin ni Sas kung bakit ni isa sa pamilya Marcos at Romualdez ay walang nagde-deny ng naturang issue. Let me remind the Filipino public, not a single Marcos, not a single Romualdez has ever denied that their relative is a coke user. Meron ba tayong narinig? Have we ever heard Senator Amy Marcos saying that her brother is not a coke user? Have we even ever heard the wife? Nagpa-interview na yung wife, di ba? Kay Katuni. Ang nireklamo lang niya si Vice President Sara Duterte parang ngumiti nung sinabi ni Duterte na bangag ang presidente. But have you ever heard her deny that her husband is a coke user? Ang tagal-tagal na anong petsa na hindi ba? Ipinunto rin ni Sas na ang aligasyon laban sa Pangulo ay hindi biro at dapat na malaman ng sambayan ng Pilipino kung totoo ba ito o hindi dahil nakasalalay dito ang magiging estado ng bansa. Sa huli ay sinabi ni Sas para matuldukan na ang pag-uugnay kay BBM sa paggamit nito ng illegal na droga ay dapat na siyang sumailalim sa drug test. Alam nyo, simple. Okay, the Commander-in-Chief should have taken a hair follicle test a long time ago. Actually, dapat regular yan kung if the issue keep on coming back di ba? Kahit anong moment, sabihin mo, okay, I'm gonna have a hair follicle test right now. Di ba? Bakit hair follicle test? Because coke only stays in urine for 3 days. After 3 days, you're clean. So wala ka ng trace niyan. Hair follicle, mga 90 days ang nagsistay sa system. So dapat matagal lang nila itong kinounter because the issue has been there. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI. Itong miyembro ng CTG, 9 na supporter sa Bukidnon sumuko sa mga sundalo. Ang detalye mula kay Kabar Sheila Balog. Sheila. Sumuko sa tropa ng 48th Infantry Battalion nitong Martes sa ilalim ng 10 ID ang mga 7 miyembro ng New People's Army o NPA, kabilang ang 9 na mas supporters ng teroristang grupo sa bayan ng Quezon sa probinsya ng Bukidnon. Ang nasabing mga miyembro ng NPA ay may kaugnayan sa nabuwag na Guerrilla Front 6 o DGF-6, Sub-Regional Committee 2 SRC-2 ng North Central Manila Regional Committee o NCMRC. Voluntaryo rin nilang isinuko ang 2 matataas na kalibre ng armas gaya ng AK-47 rifle at isang CZ-858 rifle. Ayon kay Lieutenant Colonel Gilbert Gomez, Commander ng 48th Infantry Battalion, na epektibo ang kanilang mga ginagawa tungo sa pagkakamit ng kapayapaan sa kanilang lugar, kaya marapat na ito ay pagpapatuloy. Samantala para naman kay Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP, na itong nagdaang 2 taon ay wala ng aktibong guerrilla front sa bansa. Dagdag pa ni Padilla, itong huling command conference ay 7 mahihinang guerrilla fronts na lang ang kanilang binabantayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, partner mo sa Balita at Serbisyo.